Alright, so good morning po sa inyo. Pag-usapan natin ito mga kapatid. Itong confidential funds po ni PBBM, kanina narinig natin si VP Sara, sabi niya, bakit kami lang kami ang sinisingle out ninyo? Di niyo tawagan ang opisina ng Pangulo, ang Office of the President, kasi ang confidential funds doon ay bilyon-bilyon. Well, in the first place, hindi naman po ito palakihan. It is a matter how you spend the money. Yun po yung issue dito. Paano mo ginastos ang pera ng taong bayan na nakalaan sa confidential funds. So may kinalaman sana ang paggastos nito base roon sa Joint Circular 2015-01 na may kinalaman po sa ating national security, sa ating kaayusan. 'Di ba? Na ibinigay ng gobyerno para sa mga civilian authority. Ito ho yung mahirap dito. Kung bakit po kasi tayo nagkaroon ng batas na ganyan, 'di ba? Anong kinalaman ng mga civilian authority katulad ng Office of the Vice President, DepEd at iba pang mga ahensya ng gobyerno na wala namang kasanayan, wala namang kinalaman talaga para diyan. Kung meron silang nakikitang banta sa seguridad ng kanilang pasilidad o ng kanilang mga kasama, then meron tayong mga sapat na meron tayong NICA na po pwede nilang mag-report sila sa DND, mag-report sila sa police, mag-request sila para etong NICA maka-action, makapagpadala sa kanila, di ba? At dapat ho, palakasin ang kapasidad nitong National um, Intelligence Coordinating Agency. Nang sa ganun, hire sila ng mga makapag-train ng maraming pwedeng magamit ng mga tao para po sa paniniktik, pag-iispiya, 'di ba? Para sa mga pagmamanman. Para masiguro ang kaayusan sa ating bansa o sa mga lugar-lugar dito, 'di ba? Ang problema, ang kahinaan po nitong joint circular na 'to, kahit na sino nabibigyan eh. At yun nga po yung maganda dahil nakita po rin naman ng Kongreso natin na alisin yung mga kahinaan na yan. Patibayin. Kung hindi maaalis ng CF, patibayin ang batas. Bigyan ng matibay na safeguard ang pondo ng bayan para hindi ito nagiging parang personal money. Ganun yung nangyayari eh. 'Di ba? Discretion na nila regardless merong guidelines. Ngayon, dahil nga po sa hindi na maitatanggi na meron talagang naging problema sa paggamit ni VP Sara ng kanyang opisinang hinawakan at hawak sa kanyang confidential funds. Aba, eto naman hong ating Pangulo, hinahanapan po ng mga DDS. Nasa naman daw po ang resibo. Ay nako, doon naman ako natawa ng sa kanila eh. Kasi sabi ko, nakikita mo naman talaga tong ugali ng mga Pilipino. 'Di ba? Sipin mo, hahanapan office of the office of the president, ang office of the president ng resibo. Unang-una, gaya nga ng nabanggit ni Katunying, iyang tanggapan ng Pangulo, 'di ba? Ano 'to maliwanag na maliwanag po sa sikat ng araw. Ito hindi lang po ito civilian, kung hindi po kabilang rin po ang sa ang sa military. Ang presidente ang commander-in-chief of all the armed forces of the Philippines. Ang daming ahensyang nasa ilalim ng Office of the President. So hindi ho po pwede yung sinasabi o yung trip na to ni VP Sara na at ng ibang mga DDS na hanapan ng butas, silipan. Pwede nga rin naman pong imbestigahan. Yun nga yung sinasabi ni Katunying. Pwede namang maimbestigahan. Kaya lang, sabi nga niya, may problema tayo doon. 'Di ba? Eto. Yan Ngayon, ito yung kino-quote nila at hanapan daw ng resibo. Meron pa ako isang nabasa, sabi, dapat daw ang resibo daw nitong paggamit ng Pangulo ng CF at ng Intel ay ipinakikita daw po sa bayan. Sabi naman ng isang tanga,
Tanga eh. Oo nga, dapat talaga ipinapakita yan sa taong bayan. Bakit pag yung sa Office of the Vice President, sinasabi agad ninyo, ay may confidentiality yan. And we are talking the same confidential funds. So yung confi funds ng OVP at confi funds ng Office of the President are both governed by the Joint Circular 2015-01. Walang exemption yan. Pareho sila ng dapat ng pagsasubmitan ng report. Now, ito hong pagsilip nila dahil nga ang pinakamalaki ang Pangulo ang tanggapang ito sa paggastos. So, ayon nga rito sa report, confidential, yung si ano to, dalawa na to. Etong tanggapan nga raw po ng Pangulo. Uy, ayaw lumaki. Ayun. Sabi, with combined 4.56 billion, the COA annual financial report said. Yan. Sabi rito, the OP spent 2.25 billion dyan po sa kanilang CF and then 2.31 billion para po sa Intel para sa taong 2023. 2024, wala pa yan. Ang reporting po nito, ang liquidation po ay sa susunod na taon pa, mga first quarter. Okay, so kaya ho sa naghahanap ng mga resibo, nek-nek nyo, wala hong ahensya ng gobyerno maglalabas ng resibo dyan. At kung gusto nyong makakuha ng resibo, di puntahan nyo yung ahensya na. Katulad ng COA, katulad ng Senado, ng Kongreso. Di ba? Binibigyan ng Presidente ng tanggapan ng Pangulo yan ng kopya. Kaya lang kailangan sumunod kayo sa mga alituntunin. Bakit gusto ninyong makita ano ang gagawin nyo? Diba? Oo, karapatan ng mga Pilipino yan. Na yung mga pera na yan, yung mga subject yan, diba? Ng public scrutiny. Pero may mga guidelines yan. Ano ang purpose ninyo? Yun mga kinakailangan yung ma-justify. Pero hindi, bigla silang naghahanap po ng resibo eh. Ang nakakatawa dito, noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, na kung saan tayo po'y nakasuporta rin ng todo-todo, walang Diyo. May naghahanap nga doon ng SALN. Gina-justify pa namin eh. Yung kanyang pinirmahan na batas, yung FOI. Na kung saan, ito rin naman yung nagtatago ng SALN ng dating Pangulong Duterte. Now, wala hong naghahanap din noon ng mga resibo ng Intel at ng confi funds niya. So, kung naghahanap kayo noon, baka gusto nyo, hanapin nyo rin ang resibo niya noon. Baka may naitatabi. Ayon nga po rito sa balita, Duterte still tops in Intel confidential funds. Kailan yan? That was September 12, 2020. Diba? The OP continues to receive the highest amount of Intel and confi funds under the proposed 4.5 trillion national budget for 2021. At eto na nga po, di ba? So, ito yung sinasabi ko, sanay sila sa CF. 2016, meron siyang CF, 517 million. Hati sila ni Pinoy ng panahon dyan eh. Okay? So, eto po, 2.5 from 2017 to 2019. Tapos 2020 hanggang 2022, tigpo 4.5. Di ba? Halos pareho lang din eh nitong kay PBBM. Ang kay PBBM, eto, 6, 5, di 4 point lang, 4.56 billion. Diba? And then kay Duterte is 4.5. Konti lang yung pinagkaiba. At ang tanong, kung sino po ba ang may pinakamalakas na paggastos dito ng pera ng CF? Wala hong iba. Panalong-panalo po dito si dating Pangulong Duterte. Bakit? Iba ho ang petsa na 2022. Tumutunaw ng 4.5 billion.
2020 tumutunaw ng 4.5 billion sa CF. At ngayon, 4 na taong nakalipas, 'di ba? O 3 taong nakalipas, 2023, nakaka 4.56 ng CF. So hindi po lumobo, hindi katulad nitong kanyang panahon na mula ng 2017 ay pinalobo niya, 'di ba? Dumoble sila o halos dumoble. Parang 80% yata yung itinaas ng ng CF at saka ng Intel funds niya. From 2.5 naging 4.5, 2 billion, 'di ba? Palagay ko alam niyo na kung nasaan po ang buwayan ng ang buwayan ng CF. So, 'yun ang hanapan niyo si Tatay Digong. And after all, naka-complete 6 years 'yan. Sabi rito, in last year in office, Duterte spent 4.5 billion CF and Intel funds. 'Di ba? So, yun nandito, talagang tinuna lusaw talaga ito. Hmm. 'Di ba? 2021. 2022 kasi hati sila ni PBBM doon. So kung 4.5 yun, kung magkano yung natira niya, yun lang din yung magagamit ng PBBM sa kalahating taon o nagamit nila. 'Di ba? Kaya dun sa mga naghahanap, nako, pwede naman ho kayo makakuha. Pupunta kayo, turuan ko na kayo sa Kongreso, o kaya naman punta kayo sa Senado, tas